Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Nung nagpunta kami ni Carl at Mika sa Japan kasama ng mga kaibigan nila para umattend ng cosplay event, kita mo talaga na nag-enjoy sila dito. At sa bawat puntahan naming lugar, ang train station ang lagi naming puntahan at doon kami sumasakay. At pag nasa train station ka, never mong mamimiss out na tumingin sa mga train station clocks nila para malaman mo ang oras ng next train ride mo. Kaya nung pauwi na kami ng Manila, gusto nila Carl at Mika na makabalik sila ulit ng Japan. Kaya nung nasa Manila na kami, naisip ko na bigyan si Carl ng bagay na magpapaalala sa kanya ng naging trip nila sa Japan. Kaya naisipan kong bigyan siya ng wall clock. At naghahanap na ako nito kung meron ako mabibili dito sa mga mall sa Manila na halos katulad ng wall clock na naiisip ko. Kaso wala akong makita na katulad niya. Hanggang isang araw, nang pumunta kami sa bahay ng lola niya, nakita ko yung lumang wall clock doon, nakahugis, na gusto kong bigay na wall clock kay Carl. Kaya hiningi ko siya at imomodify ko na lang siya mga ka-project, katulad ng clock na lagi ko nakikita sa mga train station sa Japan. Tara at papakita ko sa inyo kung ano ang gagawin ko. Tanggalin muna natin yung glass cover niya. Tapos, tanggalin din natin yung mga kamay ng wall clock. At itabi muna natin. Ngayon, tanggalin din natin yung clock face niya. At tanggalin din natin yung clock movement niya. At itabi muna natin sila. Ayan na yung plastic frame ng wall clock. At pipinturahan natin siya. Pero dapat, liyahin muna natin siya gamit ang 400 grit na sandpaper. Ayan, magaspang na siya at siguradong kakapit na yung pintura dyan mga ka-project. Okay, linisan at punasin muna natin siya bago tayo magpintura mga ka-project. At ang ipipintura natin ay yung flat black. Kasi natatandaan ko na hindi naman shiny yung frame ng mga train station clock sa Japan. Ayan, simulan na natin mag-spray paint. Ito yung first coating. Tapos, second coating naman. Tapos, third coating na tayo. Ayan, okay. Ayos na. Tuyo na siya. Ngayon naman, dumating na yung order kong neon yellow na sticker. At simulan na natin gumupit dito para sa clock face na gagawin natin. Ayan. Gagamit tayo ng white cardboard na galing sa folder para maging clock face backing natin. Ayan. Simulan na natin bakatin at gupitin siya. Okay, ayan na siya. Kasya na siya sa wall clock frame niya. Ngayon, dito natin ikakabit yung neon yellow na sticker. Bagay yung white folder kasi semi-transparent yung neon yellow sticker. Ayan na, nagupit na natin yung bilog na neon yellow sticker. Okay, nagprint naman ako ng sample ng train station clock para makapagpagawa ako ng sticker cutout ng clock numbers. Ha? Pero bakit kulay gray yung clock frame dito sa picture? Tara, pagawa muna tayo ng cutout sticker sign sa suki kong decal shop. Pinapagaya ko sa kanya yung clock numbers at yung mga black dots niya. Okay, cutout time na. At ayan, nabubuo na siya. Okay, at eto na yung mga stickers niya mga ka-project.
Hindi nakascale yung printout natin, pero 8 inches yung actual diameter ng clock face natin. Dalawa yung pinagawa ko. Para kung nagkamali ng dikit, meron pa akong backup. Nagpagawa din ako ng mga black stickers para sa logo, hour hand, at minute hand niya. Just in case na magkamali ako sa pagdidikit. Tara, at simulan na natin idikit yung cutout stickers sa clock face niya. At para hindi tayo magkamali at maging pantay yung paglapat ng sticker, ganito ang technique na naisip ko. Ikat muna natin ang square sa center para maasinta natin yung center ng clock face. Dapat wag masyado madiin para hindi rin makat yung stencil sticker niya. Ayan, hindi nakat yung stencil sticker, kaya pwede natin matanggal yung backing paper niya. Tapos, ikat uli natin yung backing paper niya sa bawat section ng clock face para per section natin siya may dikit. Tulad nito. Okay, simulan na natin siya ikabit sa clock face mga ka-project. Una natin muna idikit yung center sticker sa clock face para pantay siya sa lahat. Tapos, isunod na natin tanggalin ang mga backing paper per section. Tapos, gamitan natin ang ruler at i-glide natin sa stencil sticker para lumapat ng tama yung cutout stickers natin. Ayan, ayos na siya. At gawin na rin natin sa ibang mga sections niya. Ayan, nalapat na lahat. Saka natin tanggalin yung clear na stencil sticker niya. Ayan, ayos na. Pantay lahat ang pagkakakabit natin ng mga cutout stickers. Okay, try nga natin sa clock frame. Ayun, parang kamukha na niya yung clock sa Japan train station. Okay, ngayon naman, gamit ang isang soda can, dito tayo gumawa ng clock hands niya. Idikit lang natin yung hour at minute hand sticker sa aluminum sheet, saka natin siya gupitin. Ayan, nagupit na natin siya. At para umunat siya ng diretsyo, gamitan natin ang ballpen at linyahan natin ang maraan sa likod. Ayan, diretsyo na siya. Okay na yung mga clock hands niya. At ipapatong natin sila sa existing na mga clock hands. Bawasan lang natin sila para kasukat yung bagong clock hands niya. Ayan, pwede na siya. At saka natin lagyan ng double-sided tape. At idikit na natin yung mga bagong clock hands. Ayan, okay na. At tanggalin na natin yung clear na stencil sticker ng mga bagong clock hands. Para mas maitim yung kulay ng mga bagong clock hands, gamitan natin ng black pentel pen. At sulatan natin yung mga gilid ng aluminum sheet para maitago natin yung kinang, yung pagkakagupit ng aluminum sheet. At dahil hindi tayo gagamit ng second hand dito, kulay na rin natin ng itim, yung gitna ng minute hands niya. Okay, nabutas ko na rin yung gitna ng clock face niya. Ikabit naman natin yung clock movement niya. Okay, ayan, ayos na. Oops, konting punas at linis din ng clock face.
Saka naman natin ikabit yung bagong hour hand at minute hands niya. Ayan, okay na. At para makasigurado tayo na pantay at tama ang turo ng clock hands niya, ituro natin yung clock hands niya sa 12 o'clock. At saka natin iikot yung knob sa likod. I-check natin kung tama ang turo ng hours at minute hands sa bawat oras niya. Okay, ayos. Tumama siya sa lahat mga ka-project. Okay, at ibalik na natin yung plastic cover niya. At maglagay na tayo ng bagong battery. Ayan, gumagana na siya. At tignan natin kung tama siya sa oras. Ayun, tama naman siya sa oras mga ka-project. Tara, at ibigay na natin siya kay Carl mga ka-project. O anak, may bigay ako sa'yo. Okay. Ganda. Seiko. Wala ka ba naalala dyan anak? Siya yung clock sa train station sa Japan. Wait. Train station. Yung nakalagay yung nakahang. Bigay ko siya sa'yo anak para lagi mong maalala yung trip natin sa Japan. Diba? Oo. Diba tama dali ko to sa... At alam mo ba kung saan galing yung clock na yan? Galing siya sa bahay ng lola mo. Kinola natin. At minodify ko siya para maging kamukha niya yung clock sa train station sa Japan. Oo. Yeah. Kakulay pa. Sa tingin nyo mga ka-project, nahabol ba natin yung itsura ng clock sa Japan train station? Pa-comment naman mga ka-project. Anak, kapag tumitingin ka dito sa wall clock mo, sana lagi kang ma-inspire na magsumikap para maabot mong pangarap mo na makabalik ulit sa Japan. Love you anak! Ito na naman ang bagong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan nyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga ka-project. Maraming salamat!